Huling araw na ngayon ang pagsusumiti ng Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato nitong eleksyon 2016. At kabilang sa mga naghain ng SOSE kanina ay si President-elect Rodrigo Duterte. Gumastos daw siya na mahigit 300 milyong piso sa kanyang kampanya. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mike, halos lahat ng mga tumakbo sa Vice President at saka sa Presidente ay nakapaghain na, maliban na lamang dito kay Secretary Mar Rojas at doon sa mga nahihain na mga SOSE for presidential candidates. Pinakamalaking nagastos itong si Senador Grace Poe na gumastos ng 510.8 million pesos. Pumangalawa si Vice President Jejomar Binay na gumastos ng 463 million at pangatlo, itong si President-elect Duterte na gumastos ng 371.4 million pesos. At panghuli, itong si Santiago na gumastos lamang ng 74 million pesos. Sa Vice Presidential race naman, Mike, pinakamalaking nagastos si Vice President-elect Leni Robredo na gumastos ng 418.6 million pesos. Pinakamaliit, itong si Senator Gringo Honasan na gumastos lamang ng 26.2 million pesos. Maleta ang bitbit ng mga abogado ni President-elect Rodrigo Duterte nang dumating sila sa COMELEC. Laman nito ang mga dokumentong susuporta sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Duterte. Sa kanyang SOSE, sabi ni Duterte, 371.4 million pesos ang kanyang nagastos sa kampanya. 375 million pesos naman ang kabuuang halaga ng natanggap niyang kontribusyon. Kung titingnan ang kanyang list of contributors, maraming mga ordinaryong individual na nag-donate mula sa lampas 3,000 piso hanggang ilang daang libong piso. May ilan naman na milyong piso ang halaga ng dinonate kay Duterte. Ang kanyang running mate na si Senator Alan Peter Cayetano nagbigay ng kabuuang 71.2 milyong pesos para sa campaign ads nilang dalawa. Ang negosyante at dating Davao Congressman na si Antonio Florendo Jr. ang nagbigay ng pinakamalaking cash contribution sa halagang 75 million pesos. Bago si Duterte, kauna-unahan nagain ng kanyang SOSE sa mga tumakbong Pangulo si Senator Miriam Defensor Santiago. Inilagay niya na gumastos siya sa kampanya ng 74 million pesos. Ang pera galing sa kanyang partidong People's Reform Party. Si Vice President Jejomar Binay nakakuha ng 463.4 milyong pisong kontribusyon at gumastos ng parehong halaga para sa kanyang kampanya. Sa anim na mga tumakbong Vice President naman, si Vice President-elect Leni Robredo walang ginastos mula sa kanyang sariling bulsa. Ang partido niyang Liberal Party nagbigay ng in-kind contribution na 15 million pesos. Sa 50 kumandidato ng mga senador, ang 10 pinakamalaking ginastos sa kampanya base sa mga isinumiteng SOSE hanggang bago mag-alas 6 kanina ay sina Tolentino, Villanueva, Gatchalian, Recto, Lacson, Subiri, De Lima, Pacquiao, Romulo at si Soto. Sabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi dahil nakapaghain na ng SOSE ay tapos na ang obligasyon ng mga kandidato. Rerepasuhin pa raw ng Campaign Finance Office ng COMELEC ang inilagay na entry sa SOSE. Parang ano lang, kunyari nagpa-file ka ng income tax return, di ba? Okay, magpa-file ka ng April 15, okay na, pero pwede ka pang abulin pagka-review man later. Mike, kung susumahin natin yung mga nagastos ng mga tumakbo sa pagka-presidente at pagka-vice-presidente ay aabot sa tumataginting na 2.5 billion pesos ang nagastos ng mga kandidato sa Vice President and President noong eleksyon 2016. Mike? Ang gabi namin nagpa-file pa. Maraming salamat, Joseph Morong.